ng kasalukuyang sistema ng eleksyon sa bansa upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng 2025 midterm elections. Ito ang pahayag ni Attorney Israelita Torreon, Legal Counsel ni Pastor Kibuloy sa press briefing ng Duterte senatorial candidates itong Biyernes. Aniya, ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ng mga susunod pang eleksyon mula sa anumang uri ng anomalya. Ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, sistema ng eleksyon natin para sa 2028 wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. Nauna nang nanawagan si Pastor Kibuloy ng manual counting ng mga boto, kasunod ng umano yung mga anomalya at kahina-hinalang resulta sa botohan. Nakiisa naman ang kanyang mga kapwa-kandidato sa PDP laban na tinaguri ang Duterte 7 sa panawagan ng manual counting ng mga boto upang maibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Kabilang sa Duterte 7 sina Pastor Apollo C. Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Dr. Richard Mata, at Philip Salvador. Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic pero pag bilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. I ask the newly elected legislators, of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated. Maganda itong punto ni Atty. Vic. Nanawagan siya sa mga nanalong congressman at nanalong senador. Kaya ako pasensya na po, nananawagan ako sa ating mga kakamping senador, supposedly. Senator Bongo, Senator Bato, Marcoleta. Senator Marcoleta. Huwag niyo pong iwan ang Duterte 7. Duterte 7. O, tama. Duterte 7. Huwag po niyong iiwan. Ito po ay panawagan sa inyo kung talagang tayo ay para sa bayan. Kalkalin natin ho ito. Alamin po natin at siguraduhin po natin na talagang walang nangyaring dayaan. Hindi ho pwede kasi ano ho ba yung pinipilit lamang ng grupo na ito? Yung tinatawag na hybrid. Diba? Pag bumoto ka, ipapasok mo. Walang problema doon. Pero pag sa counting na, dapat imamanual. Muna. Tapos, tsaka itatransmit na pwede na yung automation na, yung through kung ano man way of transmission nila. Pero at least, merong record manual. Ano ba ang naging resulta ng presinto na ito? Yan. Diba? May check and balance. May nag-manual, meron ding nagbilang ng automation. Dapat magtugma yun. Pag hindi nagtugma yun, ay sandali. Merong kumalikot ng computer na yan. Simple lang eh. At yan po ay nasa batas. Nasa batas po natin yan. Bakit hindi ginagawa ng COMELEC? Ano to? COMELEC nga? Di ba ho? Simpleng-simple lang. Hindi ho nananawagan na palitan ng ng kung anong machine, palitan si chairman. Hindi. Simple lang. Pumili lang tayo ng ilang presinto na i-manual natin. Bilangin natin manually. Tapos itugma natin. Tumama ba? Kasi mantakin mo. Boboto ka. Pasok mo sa computer. Tapos magta-transmit na. Yun na yun. Anong check nun? Wala. Yung nga lumabas na ibinoto mo, iba lumabas eh. Paano mo sasabihin na check yun? Nagigets mo? Doon pa lang eh. Sandali. Katarantaduhan no itong eleksyon natin. At mga kababayan, ito ang pinakapundasyon ng ating bayan. Hindi mababago ang ating bansa hanggang bulok ang sistema ng eleksyon. Bakit? Mananatiling mananalo at mananalo ang may pera. Ang kayang magbayad para imanipula ang eleksyon. Mananalo at mananalo.
So kung ang isang tao, inalok nga, remember ha, inalok po ng 400,000, 400 million. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero napaniginipan yan ng asama ko, pero ako alam ko totoo yan. Inalok ng 400 million. Ipapanalo ka namin. Buti itong tao na ito maprinsipyo, makadiyos, at talaga namang may paninindigan laban sa korupsyon. Ang sagot niya, gusto kong tama ang pagkapanalo. Hindi dahil sa korupsyon. Kasi mantakin mo, ang bukang bibig mo, bitay sa mga korupsyon, tas magbabayad ka ng 400 million para manalo ka. Tama, mali. So hindi ho siya kumagat. Hindi ko na lang papangalanan to kasi I'm not authorized to say his name. Hindi ko na lang papangalanan to pero hindi niya kinagat yung 400 million dahil prinsipyo ang tao na ito. Zero corruption. Yeah? Hindi niya ho kinagat. Isipin nyo na lang. Kaya nga ako nagulat Kasi the same 400 million na nahuli sa Cebu. Kanino ibibigay yun? Yun ba ibibigay sa... Ewan, no comment. May alam pero hindi ko sasabihin. Akin na lang. Sa Cebu pa talaga. Di ba? Anong ibig sabihin nun? So, can you just imagine this? Politicians are winning because of money. Sa tingin ninyo, saan nila babawiin yun? Wala. Hindi, mapagbigay lang sila. Mapagbigay lang. Babawi yan. Kaya nga ako, pangarap ko in the future, pangarap ko na magkaroon talaga tayo ng mga leaders na hindi naglabas ng pera, pero nanalo. Meron. Iilan-ilan. Especially sa mga local government. Meron yan. Mga talagang isinuka na, katulad ni Gwen, na wala namang pera yung kalaban, sakto lang, pero nanalo. Di ba? May mga ganyan. Pero sa national, naku, matinding bilihan na gaganap dyan. Paano natin itatama yan? Eto, manual recount. I-manual natin. Halo, hybrid. May manual, may automation. Di ba? Election system law, sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting, pero full transparency pagdating sa counting. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount. Para naman kay Atty. Raul Lambino, na personal na nakaranas ng aberya sa eleksyon, isang centralized defect umano ang nangyari sa eleksyon. Hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. Nakasaad sa Section 31 ng Republic Act No. 9369 o Election Modernization Act. Ang mga probisyon hinggil sa manual na pagbibilang ng mga boto na kabilang sa paggamit ng automated election system. Ayon sa batas, ang pagbasa at pagtatala ng mga balota ay dapat isagawa sa paraang mano-mano upang matiyak ang transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Nakgaling Ayan, talaga. bago siguro tayo magtanong kay Atty. Torion, tanungin muna natin yung mga manonood. Ay pabor sa... Napunta ka lang ng Amerika, ganyan na suit mo, ha? Hip-hopper ka na ngayon, ha? Dati ng Amerikana ka, ha? Manual recount, ilagay nyo dyan, ha? Sa comment section, yes. Kung hindi naman kayo pabor, ilagay nyo rin. Kung kayo yung mga bashers, ilagay nyo rin dyan. No. Ngayon, tanungin natin si Atty. Torion kasi nabanggit kanina, ayusin natin yung sistema. So, ano bang hahabulin natin dito sa manual recount? Yung susunod na election sa 2028 o maihahabol pa natin na posibleng mabago pa ang desisyon ngayong 2025 election? Well, ganito po, no? Una, nananawagan tayo, verbal call ito. Ang unang nanawagan ito si Pastor Apollo Sikibuloy po.
through a Facebook post na pinick up po ng Philippine Star and national mainstream media, no? Kaya nag-viral po ito, and ang dahilan po nito ay may legal basis talaga. And nung na-discuss natin ito sa ating mga kasama sa Duterte, yung Duterte 7 po, lahat po ay nag-agree, kaya naggawa kami kanina ng press conference, no, na pag-agrihan ng grupo na dapat suportahan yung pananawagan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Now, verbal call pa lang yan. Later on, pina-finalize natin yung manifestation. Una, hiwalay yung opinion ng grupo. Supposedly, manifestation with motion to suspend proclamation. After much discussion po, baka sabihin po ng mga nasa kabilang kampo na, sur-loser lang yan kasi mga talunan yan. Kaya ipapasuspend nila yung proclamation. Naging unanimous yung decision na i-follow din si Pastor Apollo Sikibuloy. Ay ano yun? Na maski i-conduct yung manual counting, kung aakyat yung boto nila, hindi sila uupo. So kaya, winala ko yun sa aking draft ng aking manifestation with motion. Yung ipasuspindi yung proclamation. I-proclaim kung sino yung nanalo nila. Ayan. Malinaw sa mga, pasensya na, sa mga ulul dyan na nagsasabing bitter lang, kaya po ginagawa itong panawagan na ito. Hindi po. Tinanggal na doon sa manifestation na sinasabi na i-delay ang proclamation. Hindi. I-proclaim nyo na. Walang problema sa amin yan. Basta i-manual count nyo. Yun ang sistema dito. Yun ang kanilang panawagan. Go. Proclaim nyo na yan. Hindi yan ang habol namin. Ang habol lang namin dito, kapanatagan ng puso, at sa susunod na eleksyon ay dapat manual ang counting. Hybrid. Ika nga. Manual ang counting, i-compare dun sa automation, tas isi-send dyan, dun talagang sa main na bilangan. Pero at least, merong manual counting. Hindi na hocus-pocus sa SD card, o di kaya na hocus-pocus through the online. Di ba? Ang linaw ho niyan eh. Pero, dapat mag-conduct ng manual counting. Anong legal basis na naman ito? Ang legal basis ito, motu proprio powers ng Commission on Elections. Because under the 1987 Constitution po, binigyan ng power ang Commission on Elections to be the sole and exclusive body to conduct an election or conduct elections here in our country. Pero may mandate po that the election should be honest, hope-free. Kaming mga law students noon, hope-free. Ano yun? Honest, peaceful, hope-free, free, credible elections. Yeah. Pero, ang nangyari kasi dito, hindi po credible, ang dami pong mga tanong. So, kailangan babalik ang Commission on Elections sa rason bakit sila nandyan na-mention talaga sa 1987 Constitution. Since the credibility of the election is under attack, so kailangan motu proprio, on their own, mag-conduct sila ng manual counting kasi yun po ang nakasaad sa batas. Posible ba yan after the elections? Motu proprio po. Pwede yan gawain ng Commission on Elections. Ano yung motu proprio? On its own. Kasi motu proprio, it's on its own. Kala ko kaano-ano ni yung artista. That's part of the powers of the Commission on Elections as the election body in the 1987 Constitution. Second, ano pang gagawin natin? Kung hindi po sila susunod dyan, magpa-file po tayo ng supplemental petition po sa Supreme Court. No? If you will remember, yung PDP Laban po, ginawa po nila akong abogado at saka in my own personal capacity rin, sumama din sa akin si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney Raul Lambino, no? Nalista nga din si Attorney Glenn Chong doon sa aming petition for mandamus and prohibition. Ano yung mandamus? Para ma-implementa yung Section 31 of 9369 sa domestic
voting, na dapat may manual counting of votes in the precinct level. Ano naman yung prohibition? Yung prohibition po ay pertaining to sections 22, 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Kasi doon po sa Republic Act 10590, dapat sa online voting po ay personal voting or by registered mail, at saka dapat yung canvassing doon po sa mga embassies. Wala pong batas on online voting, ngunit inimplementa ng Commission on Elections. Kaya nga, kailangan na ma-mandate or ma-ordered by mandamus ng Supreme Court yung Commission on Elections para ma-implementa yung Section 31 na manual counting sa domestic voting, at ma-prohibit sana yung online voting kasi sa overseas, kasi wala pong batas niyan. So, kung mag-grant yun ng Supreme Court, posible po na magkaroon ng manual counting po. Ngayon, so malinaw po yan mga kababayan. Ha? Una, magkusa na. Magkusa na ang COMELEC. Yan ang panawagan ng taong bayan. Pero ito nga yung ating sinasabi dito, mga friendship. Ha? Sana magkaisa tayo. Kasi ito yung sinasabi kong sa mga Iminatics eh. Bakit kanyo? Kasi itong mga Iminatics, so sabihin na natin itong mga IME vloggers, itong mga nanahimik na porket nanalo si IME. Napapaghalataan tuloy na talagang kayo ay employed ni IME. Di ba? Huwag kayo manahimik. Hindi yan ang pinaglalaban natin. Hindi si IME yung pinaglalaban natin. Nahalata tuloy kayo masyado eh. Ang ipinaglalaban natin dito, hindi na natin pinaglalaban na yung 7 manalo pa. Hindi yun. Hindi na nga sila lahat sila in favor na doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy na kahit ano mangyari, hindi na silang gusto makinabang. 'Di ba? Ang sinasabi natin dito yung 2028 election. Magkaisa tayo. Yung mga topic nyo halatang-halatang eh. 'Di ba? Ayun lang sa akin. Huwag natin tigilan ito. Bakit kayo tumitigil na ipaglaban ito porket nanalo yung boss ninyo at dire-diretso yung retainers nyo? Huwag ganun. Nakakahiya naman tayo sa... Kasi alam mo, kaya nga ako inis na inis eh. Ang dami yung nag-message sa akin pagkatapos ko nilabas yung tungkol sa PDP. Alam nyo, ako kasi ang tipo ng taong hindi ako humahalik sa puwet ng kahit sino mang tao. Tandaan nyo yan. Even with baka sabihin ninyo, kay Duterte, hindi. If I don't like something, I don't like. I don't care. Hindi mo sinagpapalamon sa akin eh. Kay Pastor Kibuloy sa KOJC, hindi din. If I see something wrong, pupunahin ko yan. Kung sa tingin ko may maling move, pupunahin. Nagkakataon lang, talagang pareho kami ng puso. Ito, walang biro ito ha. Yung puso ni Pangulong Duterte parang pareho ng puso ni Pastor Kibuloy. Kaya nagkakatugma-tugma kami. Kasi yun yung gusto namin mangyari. Halimbawa ito, ang ganda eh. Tingnan nyo yung initiative ni Pastor ha. Manual recount tayo. Tapos kahit manalo ka siya, hindi siya papayag na maging senador. Out na siya. Ginagawa na lang niya ito for the 2028 election. Mga kababayan, lalo na yung mga Iminatics dyan, umimik kayo. Kung hindi kayo umimik, mahahalata talaga na si Aimee lang ang kinampanya ninyo. Kung kayo ay Duterte supporter talaga, mag-ingay kayo dito sa manual recount. Pag nawala na naman itong issue na ito, ay naku po, 2028, wala na. Alam na natin kung sino panalo. Kahit pagbalibaligtarin mo yan. Oo, mahihirapan pag sobrang laki ng margin. Kasi ganyan na nangyari. Kasi baka sabihin nyo iba, so ibig mo bang sabihin sila Bato, sila Bongo at sila Marcoleta kaya nanalo dahil dinaya nila? Hindi yon. Huwag kang tanga. Ikaw naman. Ano ibig ko sabihin? Kasi andaan ninyo yung daya o yung sinasabi nating hocus-pocus dyan, minimal lang yan. Ibig sabihin, millions. Halimbawa, kay Pangulong Duterte, di ba 6 million na nadagdag, nabawas, tapos nadagdag sa kalaban, 6 million. Ganon kayang dayain yon. Sigurado naman ako, because of the INC support, malamang sa malamang din, malaki masyado yung margin nila Bongo o kaya ni Bato at saka ni Marcoleta.
Or maybe, sinadya nilang manalo ito. O sinadya nilang, sorry, hindi sinadyang manalo. Sinadya nilang hindi galawin yung boto nila. Bakit? Kasi masyadong mahahalata. So to satisfy some people, sige na nga, papasukin na natin, wag na nating pakialaman itong tatlong to. Ito na lang ang pakikialaman natin, yung medyo mas maingay. Hindi, aminin na natin, di ba? Kasi nga po, una-una, hindi nila pwedeng pakialaman ang boto ni Marcoleta. Ma-obvious silang sobra. Dahil ang lakas talaga ni Marcoleta. Sinuportahan pa ng INC. So talagang malakas talaga si Marcoleta. Si Senator Bongo, malakas talaga. At si Bato, anak ko po, pag yan sa Mindanao, Visayas, ay grabe po yan. Napakagaling po niya sa kampanya. Anong ibig ko sabihin? Yung mga nasa baba, yun ang ilalaglag. Yung mga 10 to 12 to 15, yan ang mga nilalaglag. Yan yung kaya nila. Actually, mula sa 7 and 8, kaya pang ilaglag yan hanggang 13, 14. Di ba? Matindi ho yun. Kaya sana, ako'y nakikiusap sa mga IME vloggers, IME natics. Pansinin natin to. This is not about Pastor Kibuloy. This is not about the Duterte 7, not Jimmy Bondoc, not Atty. Hinlo, not kahit sino sa 7, Atty. Rodriguez, hindi po tungkol sa kanila to. This is about 2028 election. Maawa tayo.